magandang hapon po sa ating lahat. Again, another Sunday na naman po, para kahapon lang. Sunday na naman ulit. Amen. Di ba? Sobrang bilis talaga ng Sunday. Talagang gusto-gusto tayo nakakanig lagi ng Panginoon. Kaya alam ko po, nung nakarang Saturday, Monday hanggang Saturday, tayo po ay sa ating mga trabaho. Amen. Tayo po pinagpala. Hallelujah. Tayo po iningatan. Amen. At binigyan po ng kalakasan sa ating pong pagtatrabaho every Monday hanggang Saturday. Amen. Kailangan ko lang po ng volunteers, 5 volunteers. Lovely, Nicole, sino pa? Si Daniela, si Chanel, saka si Jericho. Di kayo sarap, Rick. Di kayo sarap. Ayan. So, alam mo, I know marunong kayo magbasa ka, ha? Marunong kayo sa kanila. Wala kayo sa harap. Si Nicole. Nicole, ano mo ba? So, siya na. Si Sherry. Dito si Sherry. Ayan. So, pili kayo dito and then basahin niyo yung pili. Get one. Get one and pass. Panginoon, inadalangin ko po na panibalik po ang aming mga kapatiran namin na lumayo sa iyo. Ipaalala sa kanila na sila ay mahal na mahal mo at ang nais mo sila ay makasama sa iyong paghahari. Bigyan mo po sila ng talino na magpatagumpay ang mga kahinaan. Bigyan po sila ng talino na magpatagumpayan ang mga kahinaan sa kanilang buhay sa pangalan mo. Amen. Panginoon, tinanalangin ko po ang aming mahal na Pangulo at ang kanyang mga gabinete. Bigyan niyo po sila ng talino mula sa iyo na mapaglingkuran po nila ang aming bayan na may kalinisan at takot sa iyo. Bigyan mo po sila ng kalakasan at ilayo sa kapahamakan. Panginoon, idinadalangin ko po na paggamit sa pag-abot sa mga kaluluwang wala pa sa iyo. Sila ay makakilala sa pamamagitan po ng iyong lingkod. Tanggapin ka nila bilang Panginoon at tanging tagapagligtas sa pangalan mo. Jesus na aming tagapagligtas. Panginoon, itinalangin ko po ang aming iglesia, ang mga leaders at magkakapatiran na patuloy na magpapaalala sa iyo at magamit sa pag-abot ng mga kaluluwang wala pa sa iyo. Idinalangin ko po ang mga ministry na patuloy na lumago at maging asin at ilo ang aming iglesia sa aming komunidad. Panginoon, idinadalangin ko po ang aming mga pastor. Ilayo niyo po sila sa anumang panganib. Ilayo niyo po sa karamdaman at kalooban na sapat na kaalaman mula sa iyo, upang matindigan nila ang kanilang pagkakatawag mula sa iyo. Patuloy po silang magpagamit sa iyo at ialay ang buong buhay sa paglilingkod. Amen. Thank you. Talagang buhay na buhay kayo, ano? Talagang siguro ang naka-half price lang kayo nito. Bakit hindi nyo binigyan ng express sa mga ito? Hallelujah. Pero pag nag-chat ang mga kaibigan, talaga energetic. Amen? Hallelujah. So, kung napansin rin ninyo, amen, gumawa po ako ng sample of prayers. Kaya na, marahil po na encounter nyo na yung ganung panalangin. Amen? Na ipanalangin nyo ba ang ating Pangulo? May pagkakataon mo ba na sinasama nyo sa panalangin ng Pangulo? May pagkakataon mo ba na sinasama nyo po kami mga pastor? Nabigyan kami ng kalakasan, ng proteksyon. Amen? Meron po pagkakataon na pinapanalangin niyo po ang inyong sarili na magamit po tayo sa pag-abot ng mga kaluluwa. Amen? Kadalasan po, marami po sa mga Kristiyano na nakakalimutan na po ang oxygen. Alam niyo ba ang oxygen, mga kapatid? Ano ba ang oxygen? Hangin na? Ano yung hangin yung oxygen? Yun yung hangin na nagbibigay buhay, yung ating sinisinghot, pumapasok sa ating lungs. Yan. Hallelujah. Napakahalaga na every time na hindi natin naaalala
na ang oxygen na ito ay nabibigyan sa atin ng kalakasan. Hallelujah. Na tumutulong sa atin upang maging malakas. Sa linggong ito, another bagong bagay po ang pinapanumbalik po ng Panginoon. Amen? So, tuloy nga na tayo po lahat. Alam ko po na meron po tayong panahon ng pananalangin sa ating Panginoon. Amen? Wala pong hindi nananalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Kahit sino po talaga natin dito, may mga pagkakataon sa ating buhay na araw-araw I believe tayo po'y nananalangin, humingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang nais po ng Lord ipaalala sa linggong ito ay yung marugtog at malalim na pananalangin. Kasi tayo po mga tumanggap sa Panginoon, I believe po tayo po'y tumatawag sa Kanya. Amen? Wala po tayong ibang tinatawagan kundi ang Panginoon. Pero ang nais po ng Lord sa ating pong iglesia, bigyan po tayo ng mga strategic way how to pray. Yung timing and yung paano natin gagawin yung mga panalangin na talagang magkakaroon ng great impact, hindi lang po sa ating bilang individual, even sa ating community, hallelujah, even sa ating bansa, especially sa ating iglesia, sa J.T. Low River Mount, na tayo po ay maging powerful church, hallelujah, anointing church, amen, and gifted church na gagawin po tayo ng Panginoon sa lahat ng mga ministeryo na ibinigay po sa atin. Hallelujah! Pakita naman po sa katabi nyo. Kapatid, gano'n ka ba katagal manalangin? Hey! 1 minute? B! 2 minutes? Nasagot ilang minutes? Amen? Hallelujah! Ang title po ng ating presentation sa gabi sa hapon ito ay ang Prayer, the spiritual oxygen of a Christ follower. Amen? So, tuloy nga na tayo lahat ay follower na. Amen? Tayo ko siyang sumusunod. Again, I will remind everyone that ang difference between follower and believer. Amen? Ano ang believer? Naniniwala lang po tayo sa Lord. Pero ang follower, tayo po ang tagasunod ni Kristo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkataon. Tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen? Just as oxygen is essential for physical survival, prayer is essential for spiritual survival. Without oxygen, a person cannot live. Likewise, without prayer, a believer's spiritual life weakens and eventually suffocates. Prayer keeps our faith alive, strong, and active. Amen? So, ang panalangin po ang ibibigay na ito po ang daan upang tayo maging active. Paano ba yung active? Palagi. Diba lagi kang ready? How about strong? Lagi kang malakas and alive. Buhay. Katulad ng pananalangin ng 5. Buhay ba yung pinalangin kanina? Buhay ba yun? Voltes 5. Hallelujah, di ba? So yun po. So ang nais kong i-remind sa atin ng Panginoon sa oras na ito, sa hapong ito, ibalik po natin yung dati nating marugdog na pananalangin. Hallelujah. Marami po sa Kristiyano ngayon ang siguro lahat napoprovide na kaya nakakalimutan panalangin talaga. Amen. Hindi dumadaan sa mga pagsubok at persecution kaya nakakalimutan ang marugdog na pananalangin. Amen. Dito po sa iglesia natin, meron tayong corporate prayer every Saturday. Amen. And talagang hindi po napuputol to. Kahit 2, 3, hindi pinuputol ng Lord. Kasi napakalaga po na sa bawat oras na itinalaga ng Lord, itinalaga ng Diyos, sa bawat iglesia, may mga nananalangin. Amen. Kagabi po, andito yung lahat ng family ferias, andito ang family ng Tanay natin, ng Mary Jane. Alam ko po ang Lord ang nagtalaga ng oras na yun. Na sama-sama ko yung manalangin kahapon, kagabi. Dahil marami po tayong ilalaban, marami tayong battle. Hallelujah. Marami po tayong kailangang iluhod sa Panginoon. Bilang Kristiyano, yun po ang trabaho natin. Amen? Diba ang Great Commission po natin ay lumapit at humayo. Amen? At napuntahan ng mga wala pa sa Panginoon. Isa rin po sa ating ginagawa, isa rin po sa mahalagang pinapagawa sa ating Panginoon ay ang pananalangin. Hallelujah. Maging warrior, maging prayer warrior. Amen? Ayan po. So, why is oxygen level so important? Our bodies need oxygen to function. Oxygen enters to the body through the nose and mouth and passes through the lungs into the bloodstream. Once the bloodstream, oxygen helps replace the cell that wear out, provides energy for your body, supports the way your immune system function, and more.
Ganun din po ang pananalangin. Hallelujah. Gusto niyo, naiintindihan niyo ba yung gusto parating ng Panginoon sa hapon ito? Amen. Gusto niyo bang nararamdaman niyo ba na tayo gusto panumbalikin ng Lord? Even yung mga bata, tayo pong lahat sa iglesyang ito, gusto ng Panginoon tayo po ay maging powerful sa ating pananalangin. Hallelujah. Katulad po sinabi ko kanina, lahat po tayo ay nananalangin. Pero ang gusto po ng Lord, talagang powerful, amen, and effective, alive, and strong prayer. Amen. Gusto na po ng Lord tayo i-level up sa ating mga ginagawa. Amen. Ito na po yung panahon na nanalangin na po tayo para sa kagalingan, sa taong nangihina. Amen. Puro palabas na po yung prayer natin. Bibiran lang po yung paloob. Mas concern po natin ngayon yung ibang tao, ibang bansa, ibang nation, ang ating community. Hallelujah. Yun na po ang gusto ng Lord. Kasi katulad nga po nung lagi natin pinag-usapan dito, we are all equipped na. In-equip na tayo, Lord, sa dami po ng ating narinig. Amen? Sa dami po ng ating mga experiences dito sa ating iglesia, gagamitin na po tayo ng mightily. Kaya get ready po and be ready. Amen? Hallelujah. Kaya mga po, sa oxygen na ito, na ating pong pinapasok sa ating galawan, hallelujah, kailangan po ito. Because without oxygen, di ba? Hindi pinuputol ng Lord ang oxygen. Amen? Meron din pagkakataon sa mga may karamdaman, hallelujah, di ba, na kailangan yung higher level ng oxygen. Ano ginagawa ko sa kanila? Bumibili sila or nag-a-avail sila ng oxygen tank. Amen? Na mas higher level ng oxygen. Depende sa pangangailangan ng katawan. Hallelujah? Yan. The importance of spiritual oxygen for Christ follower today. Amen. In today's world, Christ follower face constant spiritual battle. Distraction, challenges, spiritual oxygen is vital for sustaining spiritual life. Just oxygen keeps our bodies alive. Sabihin nga po natin, sustaining spiritual life. I-sustain. Amen? Hallelujah. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Amen? Hallelujah. Sabihin nga po natin sabay-sabay, apart from me, you can do nothing. Yung pong katotohanan, hallelujah, akala po natin, apart from Jesus, nagagawa natin ng lahat, pero hindi ko totoo yun. Kapag wala pong Panginoon, ang buhay po natin ay bungkag, empty, hindi align, magulo. Hallelujah. Di ba na-experience na po natin yan? Kaya ayaw po ng Lord na tayo po ay unti-unti mawala sa pananalangin na marugdog. Kaya binabalik po ng Panginoon sa lingkong ito, pinapaalala po sa ating mga kapatid, na meron tayong trabaho bilang mananalangin, bilang prayer warrior. And we are so happy dahil po sa support po na ginagawa natin every Saturday, na nandito po tayo magkakapatiran, amen, na nananalangin, na hindi po yung napuputol. Kalabatin mo nga yung katabi mo, kapatid! Congratulations! Apart from Jesus, you can do nothing. Hallelujah! Kaya alam po, every time na tayo nananalangin, may mga bagay na pinapakita ang Panginoon. Kakaibang level. Kasi tayo po kasi prophetic church, hallelujah, na habang tayo nananalangin, may pinapakita ang vision ng Lord, bumubulong ang Panginoon, pinaparamdam niya yung kanyang yakap. Ganun po yung level na pagsama po ng Lord sa atin. Hallelujah! Yes. Amen. Guiding and strengthening in uncertain time. The world is full of confusion, temptation, and distraction. Prayer gives clarity, mga kapatid. Ang pananalangin po ay nagbibigay ng kalinawan sa lahat ng malabong bagay na sa ating sumasalubong. Hallelujah! Habang tayo po'y nananalangin, habang tayo po'y lumuluhod, amen, sa Panginoon, mas linilinaw ng Lord yung mga bagay at plano niya para sa atin. Nagbibigay ang Lord ng mga warning, amen, ng mga bagay na parating. Pinauunahan na tayo sa mga padating na temptations and confusions. Hallelujah! Ganun po yung power every time na tayo po'y nananalangin. Amen. Kaya sa rami po ng mga iglesia, Bodies of Christ, mga organization, hallelujah, marami po sa atin sa Pilipinas sa mga talagang ang kanilang aim ay samahan, tulungan ang mga kapatiran na lumuhod sa Panginoon. Amen. Meron po mga bishops na magsasama-sama sila. Ang kanilang target ay tulungan ng mga iglesia
Amen. Na muling panumbalikin sa pananalangin. Hallelujah. Tayo po lahat ay active sa mga activities. Amen. Gusto po natin na tayo po ay sumasama sa mga gawain sa labas. Dahil alam po natin na isa po tayo sa katawan ni Kristo. Kaya nga po pinipilit po namin ni Pastor Ray na may mga gawain na aatinan po tayo. Inaalam po namin kung ano yung magandang activities or mga workshop na pwede natin puntahan para hindi naman tayo nakakahon. Amen. Dadating po ang panahon mga kapatid. Tayo ipoprovide ng Lord ng isang sasakyan na every time na may gawain sa labas. Amen. Lalabas tayo para mas lalo po tayong lumalim. Hallelujah. Sino po gusto sumama? Amen. Sino po gusto magkaroon ng sasakyan para sa church? Amen. Ipoprovide ng Lord yan kasi gusto po ng Panginoon mga kapatid. Tayo po ay lumawak at lumago. Amen. So sabi po sa Isaiah chapter 30 verse 21, whether you turn to right or to left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Hallelujah. Hindi po tayo iwanan ng lumay ng Panginoon mga kapatid. Andiyan lagi yung kanyang pagsama at salita. Anak, di ba minsan meron kayong parang maliit na voice na narinig po ninyo, oh, huwag kang tumuloy. Minsan experience nyo ba yun? Oh, huwag kang umalis. Amen? Yun po yung still small voice na ang Diyos ang nangungusap. Amen? At tayo po, since again, tayo prophetic church, napakalakas po ng mga small voice na yan sa atin. Hallelujah? Sasabihin, huwag ka kumaliwa, huwag ka kumanan. Yun yung mga warning. Si Isaiah na isang propeta, pinatunayan niya ng Panginoon ay nagsasalita po talaga. At marami siyang encounter sa Lord. Mamaya po pag-uusapan natin. Amen? Kaya, empowering against spiritual attack. Hallelujah. Hindi lang po physical attack ang tayo po, ang sa atin ay gusto umatake mga kapatid. Lalo tigil ang spiritual attack. Amen? Yan po yung pumapasok sa ating mga mind. Hallelujah. Na talagang gusto guluhin ang ating isipan sa lahat ng pagkakataon para tayo po ay magulumihanan, mula yung focus natin sa ating ministry. Amen? And again, I just want to remind everyone na lagi na pong minimensyon sa iglesia ito na if you allow the attack ng kaaway sa mind mo, maglalaro siya dyan. Pero pag hindi mo inalao, hindi makakapaglaro. Amen? Hindi makakapasok. Kaya nasa sa atin din yung power Diba? Pag tayo talaga ay marugdog ang pananalangin, lagi na nanalangin sa lahat ng mga bagay, I believe, walang magagawa ang kaaway. Amen? Just as oxygen fuels the body, strength, prayer equips believer to resist sin. Habang tayo po nananalangin, pag may temptation, ano ang sagot? Ano unang sagot natin? Panalangin. Amen. Amen? Pag may mga parating na confusion, ano unang ginagawa natin? Lumuhod. Lord, I need your help. Pananalangin. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, and pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. Sa lahat ng klase ng pananalangin mga kapatid. Amen? Hindi nililimitahan ng Lord kung paano tayo manalangin. Lahat po ay kailangan natin ilapit sa Lord. Lord, kailangan ko nito. Lord, tulungan mo po ako dito. Amen? Panginoon, kailangan ko ng malinawan. Nagugulumihan na po ako. Diba? So, yun po yung bagay na kailangan natin gawin to communicate with the Lord. Amen? Yun po yung ating connection sa Kanya. Kapag hindi tayo nanalangin sa Panginoon, meaning, wala tayong connection. Amen? Hindi natin pinagkakatiwalaan ang lahat sa atin sa Panginoon. Kapag tayo nananalangin, lahat po ng ating being, hallelujah, ang ating mind, ang ating spirit, talaga nakakonekta sa Lord. Yun po yung proper prayer. Habang nananalangin po tayo, wala po iba pumapasok sa mind natin, kundi yung mga nice and petition natin sa Lord. Kasama po doon ang ating pagbibigay ng karangalan sa Panginoon habang nananalangin. Kasama po yun. Dahil doon po natin na-encounter ang mga best things sa life po natin every time na nililift up natin ng Lord. Amen? Di ba sinasabi natin sa Panginoon, Lord, dakila ka. Lord, pupurihin kita. Amen? So habang tayo lumalalim sa panalangin, napapaya pa nga tayo every time that we are declaring, Lord, you're glorious in my life. Amen? Na-experience nyo ba yan na talagang marugdog yung panalangin niya? Ako po may isang experience ako ng nanalangin mo. Naramdaman ko po talaga yung apoy habang apoy nakalulubot, nakadrop sa floor. Amen? Yung apoy na yun,
yung pakiramdam ko, yung pagdinig ko, napakalawak, napakalayo ng mga narinig kong mga voices. Meaning, pinigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapasok sa glories of glories, na kung saan na-experience ko yung mga fire, yung mga great things, na na-experience yung mga tao, ng mga lalong higit, yung nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, we encourage everyone na umalis po tayo sa kahon, na 1 minute lang tayo nananalangin. Hallelujah. Hindi natin binibigyan ng kahalagaan yung pag-isip natin sa umaga. Salamat, Lord, sa bagong araw. Mga kids, nagte-thank you ba kayo sa Lord pag nagising kayo? No o yes? Okay lang yun. Pinapakalalan ng Lord. Sa ngayon, nagbaguhin niyo na. Amen. Every morning, thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa bagong araw. Diba? Through that, napaparangalan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Amen? Panibagong araw. Hallelujah. Pag inumpisa natin ang ating araw ng Diyos ang sa atin ay sumasama, sa buong araw, hindi tayo iwanan ng Lord. Amen? Sa lahat ng pagkakataon mga kapatid, hindi tayo iwanan ng Lord. Hallelujah! Amen! So reviving and restoring a weary spirit. Gusto ng Lord, i-restore. I-revive tayo lahat. Katulad nga sinabi sa Matthew, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen? So tingnan niyo po sinabi ng Lord, diba? I will give you rest. Papamahingayin ko kayo, sabi ng Lord. Lumapit kayo sa akin. Huwag kayong lumayo. Lahat ng mga may bagay na pangangailangan, lahat ng nanghihina, ang nais ng Lord, idalangin natin, Lord, mahina ako sa araw na ito. Kailangan ko ng kalakasan mo. Ang Panginoon sumagot agad, I will give you rest. Amen? Tayo pong lahat ay mahina pag hindi tayo nakakonect sa Lord. Yes. Kala lang po natin malakas tayo. Amen? Kala na natin kaya po tayo. Kaya natin lahat. Pero napakahina po natin pag wala tayo sa Panginoon. Amen? Hindi lang ako tayo makaawit. Every Sunday, parang kulang na po tayo. Hallelujah. Kaya nga po ang gusto ng Lord, pinapabilis niyo yung araw. Para yung kahinaan natin yung pag-agaw ng kahoy sa aking lakas. Konti lang. Amen? Diba? Sunday na kahapon, Sunday na naman ngayon. Bukas Sunday naman. Hallelujah. Napakabilis po talaga. Amen? Deepening intimacy with God. Ito po pinaka-importante sa lahat mga kapatid. Tayo po ay maging intimate sa ating Diyos. Sabi po sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Yes. So meaning, tayo po ang lalapit sa Panginoon. Kailangan po natin lumapit sa Diyos mga kapatid. Kailangan natin ilapit ang lahat sa Kanya. Amen? So yung intimacy with God, tayo po ay may relasyon sa Panginoon, depende sa ating intimacy. Amen? Bakit may mga man of God during the time sila Moses, nila Isaiah, hallelujah, nila David, talagang napaka-intimate ng relationship nila sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Yung ba, si David nakakagawa pa ng awit, napakaraming awit yung ginawa ni David dahil sa kanyang intimacy sa Panginoon. Hallelujah. Sila David. Amen? Sila Moses, sila Joseph. Pinapasabi ng Panginoon sa atin na ang relationship nila ay walang kaibahan sa pwede natin maging relationship sa Panginoon sa ating generation ngayon. Kaibahan lang talaga, very busy ang ating generation. Madaming tumatapat, maraming gustong gumulo, buhay natin. Kaya nga pinapa-remind, nire-remind ng Lord sa ating mga bagay ng mga nauna para tindigan din natin at gamitin natin, gawing model natin mga pangyayari noon. Hallelujah. So sabi po sa James 4:8, draw to me. Lumapit kayo sa akin, huwag kayong lumayo. Diba? Kaya nga, ikaw ulit. Amen? Na sinasabi namin lagi sa mga youth, pag meron kayong topak, huwag kayong lumayo. Magstay lang kayo. Huwag kayong, alam namin na kayo ay may topak minsan. Pero huwag kayong maalis sa Panginoon. Kasi pag kayo ay lumayo, ano mangyayari? Youth, ano mangyayari? Ano mangyayari pag lumayo sa Lord? Hallelujah, di ba? Sa pananalangin po natin, mga kapatid, kailangan po natin gumawa ng mga strategic things para mas lalo natin maging intimate yung ating pananalangin sa Panginoon. Amen? Ano po yung kadalasang ginagawa kapag nananalangin? Kapag ako'y mananalangin, kamay ay titiklop, di ba? So meron tayong gesture na ginagawa.
kailangan natin gamitin yung ating katawan sa pananalangin, mga kapatid. Hindi lang tayo yung nakatayo lang, parang wala lang. Kailangan natin gawin yung gesture. Hallelujah. Sige nga po, sabay-sabay tayong parang ganyan ating mga kamay. Hallelujah. Diinan nyo pa, yung madiin. May nararamdaman po ba kayo? Di ba? May power na nangyayari. Sa prayer na ganito, na ginagamit natin ating mga kamay, it's you and God connecting together, hallelujah, and creating a power in our lives. Amen? Kaya po, bilang mga Kristiyano, pinapatalin nyo tayo ng Lord. Kailangan natin gumawa ng mga strategic thing para mas ma-receive natin yung power ng pananalangin. Amen? Kailangan natin gumawa ng mga gesture. Amen? Ayan, sabi po dyan, spiritual symbolism of folding hands in prayer. Amen? Diba? Kasi yung pinaka-best thing, yung pinaka-ideal at pinaka-alam ng lahat, ang pananalangin na magkahawak ang kamay. And alam niyo ba, ganyan yung kamay po ninyo. Isang kamay. Ano po nararamdaman niyo? Iba, hindi ba? Yan po ay panggalit lang yan sa galit, di ba? Kapag nagagalit ka, di ba, parang gusto mong manuntok. Hindi lang sa tao, hindi sa dingding, gusto mong manuntok. Pero pag dalawang magkasulit na ganyan, mararamdaman mo kakaibang power na pumapasok sa atin. Hallelujah? Amen. Amen? So, yan, alam niyo ba ang meaning ng yan? Sabi po dyan, when a person joins their own two hands in prayer, it symbolizes humility, surrender, and devotion to God. Humility. Amen? So talagang napakababa mo pag ganyan mo ang kamay mo, diba? Talagang ramdam na ramdam mo ang presensya ng Panginoon. Lalo na habang nananalangin ka, yung marupdop yung prayer mo, Lord, gumaganyan yung energy, yung muscle mo, mas nararamdaman mo yung presence ng Lord. Yung power and fire. Hallelujah. Kapag tayo po nananalangin, di ba, sabi rin sa Biblia, pumasok tayo sa kwarto po natin. Amen. At tayo manalangin doon, Lord lang at ikaw nakakaalam. Amen. Through these hands na ganito, you are surrendering to the Lord. A sign of yielding to God's will, acknowledging His authority over our lives. Amen. Ina-acknowledge natin. Hallelujah. Sige nga po, try nga po natin ulit. Yung talagang matigas. Tigasan po ninyo. Hallelujah. Di ba? So, we are surrendering our life to the Lord. Every time we are praying, doing that. Amen? Isa pa po, focus and reverence. Amen? Kailangan po natin maging focus sa pananalangin. Kapag ang ating mga kamay, sa strategy ng maggamit ang mga ating kamay, I believe yung focus mo ay nasa Lord lang. Amen? Kasi po, ang katawan po natin, ang muscles natin, ang ating mga cells, once it's active and focus ang iyong ginagawa, buong being mo ay kasama mo, buong katawan mo ay kasama mo, di ba? Di ba pag masaya ka, kamay mo lang bang isang masaya? Di ba? Pag masaya ka, di ba napapakalol ka pa? Buong katawan mo kasama. Kapag malungkot ka, although umiiyak ka, nakahiga ka. Buong katawan mo kasama. Amen? Pag gutom ka, di ba? Gutom na ako, pero yung katawan mo, ano na, parang tawag doon. Di ba? Kapag yung kaligingan mo, natusok, ramdam ng buong katawan. Amen? Mag-strategize po tayo pag nananalangin. Kailangan po natin yun. Through these hands, tayo po maging focus and reverence ang mga ibabay natin sa Panginoon. Help center the heart and mind in prayer, fostering deeper connection with God. Amen? Hallelujah. Next, seeking strength and guidance expresses dependence on God for wisdom, strength, and peace. Hallelujah. Amen? Ito po yung biblical encouragement doon sa paghahanap ng kamay. Hallelujah. Sabi po sa Psalms chapter 141 verse 2, may my prayer be set before you like incense, may the lifting of hands be like the evening sacrifices. Every time na nananalangin po tayo, para po itong insenso na pumapasok po, umaangat doon sa hari ng mga hari, sa ating Panginoon. At ang halimuyat na yun, nabibigay sa Kanya ng kagalakan, amen, para maalala, marinig, maitinig
yung ating mga pinapanalangin at ating mga devotions sa Kanya. Hallelujah! Amen? So, through that, mga kapatid, isa sa mga ideal na kailangan po natin gawin na pinapasabi ng Panginoon, use your body. Gamitin mo yung katawan mo sa pananalangin. Mind, body, spirit, and soul. Lahat ng kabuuan po natin gamitin po natin para mas maranasan natin yung tunay na pananalangin sa Panginoon. Amen? This verse highlights the sacred nature of prayer, showing that when we fold our hands and lift our hearts to God, our prayers rise like incense before Him, pleasing and powerful in His sight. Amen? So, powerful po yun sa sight ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Isa po po napapansin sa lahat ng kakristyanuhan, kapag pananalangin po ang napag-uusapan, parang bored. Amen? Kasi hindi natin, parang marami sa Kristiyano ngayon, hindi talaga buhay ang pananalangin. Pero once na buhay mo ang pananalangin, kahit 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes of prayer, excited ka talaga at alam mo kung sinong kakonect mo, kung sinong kinakausap mo. Kapag nananalangin mo ba tayo, sino po ang kausap natin, mga kapatid? Di ba si Lord? Amen? Si Lord po and tayo po, wala pong iba. It's between us and the Lord lang kapag tayo po yung nananalangin. Pwede po lahat ng kwento po natin, ibibigay natin sa Panginoon. Lahat ng problema natin, ibibigay natin sa Kanya. Sinosurrender natin yung ating mga karamdaman sa Kanya. Ano mo paparinig ko doon? Kagalingan. Alam niyo ba yung kanta na, I'm trading my sorrow, I'm trading my pain, Hallelujah, di ba? So anong gesture na ginagawa natin? We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen? So once ang gesture natin, we say yes to the Lord, talagang parang incense yan, napupunta doon sa kalangitan. Amen? Kaya once again, mga kapatid, biblical po yung mga bagay at mga gesture na yan. Gamitin po natin. Strategy po yan para po tayo ay maging focus at surrender sa ating Panginoon. Amen? Communication with God, hallelujah, our way of seeking His presence, guidance, and intervention. Amen? Yan. So communication with God, our way of seeking His presence, guidance, intervention for ourselves, para po sa ating mga sarili. Sabi po sa Jude chapter 1 verse 2, but you, dear friends, by building yourselves upon in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, pinapalakas po natin ang ating sarili. Amen? Habang tayo po nananalangin, sarili po natin ang pinapalakas po natin. Amen. Hallelujah! Kaya po, sa panunumbalit natin sa pananalangin at marunod ng pananalangin, ang gusto mo po ay lumakas ka, manalangin ka sa Panginoon. Amen? Gives peace and direction, Philippians chapter 4. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Amen? Sabi po yan sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Hallelujah! Amen? Sa lahat po ng sitwasyon, let's pray. Manalangin. Kapag ikay masaya, may pananalangin na may galak sa iyong puso. Kapag nangangailangan ng direction, amen? Let the Lord direct us. Kapag nangangailangan tayo ng wisdom, amen? Ibibigay ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Sa lahat ng pagkakataon, anuman ang ating kailangan, idiretso natin sa Lord. Huwag na tayong dumiretso sa tao. Huwag natin idiretso sa Bombay. Huwag natin idiretso kung sino man. Idirekta natin sa lahat sa Panginoon na source ng lahat. Amen? Renews our mind and spirit. Amen? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Kapag nananalangin po tayo, kasama po doon, nire-renew ng Lord ang ating isip. Nililinaw niya, inaalis niya lahat ng gumugulo sa ating mind. If we connect to the Lord and we surrender everything to Him, aalisin niya lahat yan, mga kapatid. Lahat ng problema mo sa kapitbahay mo, sa kapatid mo, gagawa siya ng mga bagay at daan para magkasundo-sundo ang lahat.
Ang Panginoon po ay Lord of Peace. Sabi nga po natin, peace be with you. Di ba sa simbahan, peace be with you, peace be with you. Kapayapaan ang binibigay sa'yo. Yun po ang mga anak ng Diyos. Kapag may problema, laging kapayapaan ang ibabalik natin. Dahil sa kapayapaan, amen, doon natin makukuha yung kagaanan ng buhay. Amen? Hindi lang po ang ating sarili mga kapatid. Communication with God, ito po ang naging daan natin para sa ating pamilya. Amen? Brings unity and protection. Sabi po sa Psalm chapter 12 verse 21, the Lord will watch over your coming and going both now and forever. Psalm chapter 121 verse 8. Amen? The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Hallelujah. Sa lahat-lahat ng dako na pupuntahan po natin mga kapatid, ngayon at magpakailanman, ang pamilya po natin ay united as one. Kapag na kay Kristo po tayo. Hallelujah. Marami pong pamilya, mga kapatid, nagkakaway-away. Dahil saan? Dahil sa lupa, dahil sa inggit, saan ba? Makabili lang si sister ng TV, nainggit ka na. Amen. Nakabili lang si brother ng ref, nainggit ka na. Amen. Matuwa po tayo kapag pinagpapalay yung kapatid po natin, mga kapatid. Kasi po, nire-ready ng Lord yung para sa iyo. Kapag nainggit tayo, naging envious tayo sa kapatid mo, hallelujah, mas mahahadlangan, mas tatagal yung ating mga petition and prayer and mga request sa Panginoon. Pero kapag tayo ay masaya sa ating mga kapatid, kapitbahay, sa lahat ng tao na encounter natin, walang sakit, walang problema. Maganda ang flow ng ating dugo. Walang high blood. Amen. Ano pa? Walang stress. Amen? Laging love lang ilalabas sa ating mga kapatid. Laging peace lang. Covers love once with God's grace. Ang pamilya po natin ay covered by love. Kapag tayo po ay laging nananalangin at ipinapanalangin natin ang ating mga pamilya. Amen? Madalas po natin sinasama ang panalangin natin sa ating mga pamilya. Yes. Amen. Hallelujah, number 1. Family. Amen. Kasi ito pong gift natin sa atin ng Lord. Ang katuwag po natin sa ating mga buhay, pamilya. Amen. Kasama natin sa kaligayahan, sa kapayapaan, ang ating mga pamilya. Establishes God's will in the households. Walang kaguluhan sa bahay. Kapag marugdog ang pananalangin ng bawat isa. Sama-sama, individual. Amen. Yung pong paalala sa atin ng Panginoon ngayon mga kapatid. Manumbalik po tayo sa pagluhod sa Panginoon. Marahil po, minsan nakakaligtaan na natin, nakakalimutan na po natin. Pero po, hindi pa naman po tapos ang lahat. Amen. Meron pa tayong chance manumbalik sa marugdog na pananalangin between God and us. It's a connection between our Creator and us na kinreate ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun nga po, establishes God's will in the household. Kapag ang bahay ay punong-puno ng pasasalamat at pananalangin, kahit ang ulam po natin ay GG lang, masaya po tayo. Amen? Kahit ang almusal po natin ay lugaw, kasama ang tuyo, ang lasa po niyan ay parang lechon dahil po sa unity and love within our family. Amen? Ganun po kumita sa Panginoon kahit sa mga bagay na simple lang, pinapaganda ng Panginoon. Pinapayabong, amen, pinapasarap, pinapaganda. Hallelujah. Hindi na po sa ating pamilya, amen, sa ating sarili, even in our community, di ba? Kasama natin sa panalangin ng REHOA. Ang mga presidente ng REHOA, lahat ng officers ng REHOA, sinasama po natin sa panalangin yan. Dahil, kailangan po natin, na sinasabi dito sa 2 Chronicles, yung reconciliation and healing sa ating community. Amen. Dito po sa REHOA. Amen. Konting problema lang. Saan mo mababasa? Sa Facebook. Diba? So, babaguhin ng Lord, i-reconcile niya. Bibigyan niya ng tamang wisdom, tamang paraan para ma-reconcile ang community. Kasi po, kapag ikaw ay gumagawa ng fire, hindi lalapit o gumagawa ka, sasalita ka ng mga bagay na against or bagay na hindi aya-aya. Siyempre, meron mga tenga na medyo may mga ego, may mga pride. Pero, kung uupuan, kung pag-uusapan lang,
ng tama, magkakaroon ng reconciliation. Amen. Diba? Hindi na kailangan ipadahan sa FB, may galit ako sa iyo, bakit ka ganyan, bakit ka lalaro. Iba yung text sa personal. Amen? So, it invokes God's presence in society. In the same way, let your light shine before others. Yun po ang kailangan natin sa community. Tayo po'y magliwanag, mga kapatid. Kasi po, sa 5 taon na ginawa ng Panginoon sa atin ito, alam na ng tao sa Jehovah kung saan ka nagsisilba. Amen? Alam na po. Hallelujah. Di ba? Alam na. May gawain din. Pero, natutuwa po talaga ako. Talagang ino-honor nila ang JT Law. Ino-honor ng community natin ang JT Law. Pero darating yung panahon, makakasama po natin sila. Hallelujah. Hindi mangyayari na hindi natin sila makasama. Ang gagawin po natin ay, invokes God's presence in society. Ipakita natin sa kanila na nababago tayo. Amen? Nababago ang lahat ng mga tao na doon sa JT Law. Naiiba, maliwanag, masayahin, yumayaman. Amen. Yes. Amen. Hindi lang sa pera, yumayaman sa relationship, sa lahat ng bagay mayaman. Amen. Hindi na ambulansya. Amen. Hindi na ambulansya. Di ba? Ambulansya sa sarili mo. Lahat ng magandang bagay na magbibigay ng liwanag sa community, I believe, hindi na tayo ang lalapit sa kanila. Sila na ang hahanap sa liwanag na nakikita dito sa lugar na ito. Amen? Amen. So yun po yung kasama. Kasama po yun sa community. Amen? For our nation. Ganoon din sa community and our nation. Napakahalaga po. Katulagan ng prayer kanina ng mga bata, di ba? Pinapanalangin ng Pangulo. Yung pong trabaho natin, di panalangin ang namumuno sa ating bansa. Hindi po tayo yung mga, hindi tayo dapat yung tumutuligsa. Amen? Hindi tayo yung bumabanat sa gobyerno. Kundi tayo yung nananalangin. Kasi ang Diyos po ang naglagay dyan. Amen? So, ang Panginoon po ang nagtalaga at naglagay sa authority ng mga tao na iboto po natin. Sabi po yan sa Timothy, urge first of all, that petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. So, yun po. Meron po tayong trabaho na ipanalangin ang ating bansa. Amen? Amen. Hallelujah. So ito na lang po. Tumalo na po tayo dito sa mga testimonies and power ng prayer. Hallelujah. Yeah. So balikan po natin yung mga nangyari during that time. Sa panahon ni Hannah, na siya'y nananalangin sa ng isang anak. Sino bang anak ni Hannah? Si Samuel, di ba? Between 70 to 80 years old, binigyan siya ng anak ng Panginoon. Di ba? Si Hannah, napagkaman ng pangalasingera ni Eli doon sa... Amen? So, pero, dahil sa kanyang pananalangit, marugdog na petition sa Panginoon, hallelujah, compare sa asawa ng kanyang asawa, na maraming anak, kasi dalawa po yung asawa ng asawa niya, siya. Sa kanyang isa. So, isa po, napakaraming anak. Pero dumating yung pagkakataon na binigyan ng Panginoon si Hannah ng anak kahit siya ay matanda na at the age of 80, 70 to 80. Hallelujah. Amen? So, nakita kasi ng Panginoon yung kanyang yung kanyang heart at sinabi niya na bigyan mo lang ako ng isang anak, i-offer ko sa iyo. Amen? So, totoong pure yung petition ni Hannah. Amen? Kaya tinuturo ng Lord na maging pure yung ating petition. And it will be granted. Anumang panahon, anumang araw, ibibigay ng Panginoon po yan. Katulad ng nangyari kay Hannah. Hallelujah. Na talagang tinupad ng Panginoon yung kanyang panalangin. Kahit matagal na, kahit imposible, ipangyayari ng Panginoon. Hallelujah. Pero depende. Depende yan sa iyong sa iyong pain. Okay? Sa iyong panalangin. Si Hannah, gusto niya mag-serve sa Panginoon. Iaalala niya ang kanyang anak. Naging isang anak sa Lord. Amen? Ganun siya ka-grateful. Dahil nawala yung kanyang, parang yung kanyang pagiging pahiya sa tao na hindi siya pardon o hindi siya makakabili ng anak. Amen? So sinunumahan siya ng Panginoon sa kanyang panalangin. Amen? Si Elijah, alam niyo mga story ni Elijah? Sa chapter 17 and 18, napaka-powerful na nangyari po sa mga chapters na yan.
Hallelujah. Sa chapter 17, di ba? Kalaban ni Elijah ang 450. Amen? Ng mga pulang propeta ni Baal. Di ba? Nagkaroon ng instances yan, nagkaroon sila ng competition. Di ba? Na, sige, para ma-reveal ang greatness ng Lord. Kasi panahon niya na para i-reveal again yung greatness ng Lord. Pinahintulutan ng Panginoon na papangyari mga bagay na yan. Hallelujah! So, nagkaroon ng competition, sige, tawagin niyo ang Diyos ng si Baal. Baka natutulog. Baka may pinuntahan. Amen? So, confident si Elijah. Amen? At alam niya, narinig niya sa Panginoon na mangyayari ang kanyang petition sa kanya na ito ang situation, kailangan kong sunugin yung alay o yung baka dyan sa area na yan. Amen? Binasa pa yun ni Elijah. 3 ulit, kayo basahin yan. Hallelujah. At then strike at 3 p.m. Nanalangin si Elijah. Sumagot agad ang Panginoon. Ang nangyari? Sinunog directly from heaven yung apoy doon sa alay. Amen? Nakita niyo ba yung greatness ng Lord? Na gusto niya i-reveal. Kasi po nung panahon na yan, imagine that, 450, pula ang propeta. Amen? Ang nagliligaw sa tao. Nilalapit si Baal sa tao. So ano nangyari sa 450? Ano nangyari sa kanila? Ano nangyari sa kanila? Nabasa niyo na ba yan? Sa First King? Ano nangyari sa 450 mula propeta? Pinatay ng Diyos. Amen? Ano nangyari sa kanila? Dahil ang gusto ng Lord bumalik yung reverence ng tao sa Kanya, gumawa ang Panginoon sa pamamagitan ni Elijah. Sa generations natin ngayon, may mga bagay din nangyayari. Katulad doon. Amen? Sa different way naman, sa different area naman ng ating mga life. Amen? Isa pa, meron pang panahon sa chapter na yan, sa 18, na binuhay. Sa pananalangin, may nabuhay sa pamamagitan ng prayer ni Elijah. Amen? Naalala niyo ba yung balo na binigay ng Lord kay Elijah na tumulong sa kanya? Yung meron konting harina at oil. Siya yung balo na namatay yung anak. Sabi nga, bakit ito kailangan pagdaanan mo ito? Tinulungan ko po ang inyong likod na si Elijah. Amen? So si Elijah, na likod ng Panginoon, alam niya na kaya niyang ilapit sa Diyos ang anak ng balong namatay. Pumalik sila sa isang kwarto, pababa, buhay. Amen? Sa pananalangin ni Elijah, nabuhay. Amen? Instantly. Kaya po natin yan. Hindi po literal na buhay. Sa pamamagitan po ng pananalangin natin, mga kapatid, bubuhay tayo ng mga patay. Anong mga patay? Anong kasing patay? Utak, patay, espiritual. Amen? Patay, espiritual. Sa pamamagitan ng panalangin natin, mabubuhay. Hallelujah. So, yun po yung great things na nangyari kay Elijah. Amen? Isa pa po, di ba? Yung ulan. Sa chapter 17 na 18, kung nangyari din yan, di ba? Alam na ni Elijah, na sinabi na ng Lord, na ulan. Pero ano ginawa ni Elijah? Nanalangin pa rin siya. Nag-intercede pa rin si Elijah. Hindi niya binitawan hanggang pumatak ang ulan. 7 times siya nanalangin, mga kapatid. Inutusan pa niya yung kanyang tao. Paligin mo, tingnan mo yung tumingin ka sa dagat kung meron ng namumuong clouds. 7 times pumanik yung tao ni Elijah. Sa pang-pitong pagkakataon, nakita niya, nag-report siya kay Elijah. Hallelujah. Continuous pa rin ginalawang panalangin ni Elijah. Hindi po tayo ihinto hanggang ma-reveal yung gusto gawin ng Lord sa atin. Amen? Hallelujah. Katulad po ng mga example dito sa mga tao po ng Panginoon. Talagang ang panalangin po ay very powerful. Basahin niyo na lang yung 17 and 18 ng First King. Talagang hallelujah. Mighty things na nangyari kay Elijah. Hallelujah. Amen. So, again, ang gusto kong gawin ng Panginoon sa atin sa araw na ito, panumbalikin po tayo sa wasto at tamang pananalangin and conviction and confident na pag mananalangin po tayo, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi na po 2 minutes na pananalangin. Hindi na po 1 beses. Amen. Ilang beses po ba? Pag may pangailangan. Hallelujah. Katulad ni Daniel. Si Daniel, 3 times a day na nanalangin. Saan siya nakaharap? Doon. Sa Israel. Hallelujah. Kahit inahadlang na siya ng hari,
Patuloy na nanalangin si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Hallelujah. So yun po, kaya nauna yung mga kwento na yun para sa generation natin ngayon. Iba man ang paraan, ibang paraan ng po ang gagawin natin. Pero same as yung ating puso, amen, at naniniwala sa power of prayer. Hallelujah. Kaya po every Saturday mga kapatid, we urge you, sama-sama tayong manalangin po dito. Amen. Gagawa po ang Panginoon ng panibagong araw. Amen. Panibagong bagay. Panibagong bagay. Mighty things through prayers. Ito po ang connection natin sa Lord. Hallelujah. Sabi mo, ito ang connection mo sa Lord. You communicate with God through prayers. And ito ang oxygen mo na yung sinisin mo para mabuhay. Hallelujah. Nakuha ba natin mga kapatid? May nakuha ba tayo? Hallelujah. So, ito po yung paalala. Again, hindi naman po sinasabi na hindi tayo nananalangin. Ang gusto lang po panumbalikin ng Panginoon, ito talagang very powerful at pumubuhay ng patay. Katulad ni Elijah. Hindi patay na literal, bumubuhay ng patay ng mga wala pa sa Panginoon. Amen? Wala pa nga po natin ng Panginoon. Hallelujah! Yes, Jesus! Salamat Panginoon sa hapon ito. Natuloy nga man na salamat sa iyong mensahe. Natuloy nga nagkukulang kami kadalasan ng pananalangin. Nakakalitaan namin, Panginoon, na gawin yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ano bang mga bagay yung kami ay nagkulang. Lord, we know, habang may buhay, Lord God, nandiyan ang ipaalala. Binibigyan mo kami ng chances once again, Lord, na maging marubdob ang pananalangin, maging strategic ang prayer. Hallelujah. And we connect to you in spirit and in truth. Salamat sa pagtuturo sa amin, sa mga kabataan, sa mga bata. Natuloy nga, Panginoon, Lord God, ito'y gagawin namin dahil hindi galing sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. All the glory and the honors belong to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ito, tayo pa muna sa communion. Amen. Hallelujah. Habang hinihintay po natin na ma-distribute yung ating tinapay at alak, kaya hindi mo nang ibahagi ko sa inyo ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga po na marinig natin ang bagay na ito bago po tayo mag-take ng ating communion. Hallelujah. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 11:27, ang sino mang kumakain ng tinapay, pakinggan po natin, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang sabi pa po dito, kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Pakinggan po natin mabuti kasi maselan po ito. Hindi po tayo basta iinom at kakain ng tinapay. Kinakailangan po ay mayroong pong pagsisiyasat sa ating sarili. Hallelujah. Kasi ito po ay sagrado. Sagrado po, ito po ay simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito, may dahilan po kung bakit tayo po ay binibigyan ng sa kanyang salita. Ang sabi dito, ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. Magiging masasakitin po tayo at magiging mahina. Kung kakain at iinom po tayo, hallelujah, at nagkakasala tayo sa Panginoon, kung hindi natin sisiyasatin ang ating mga sarili. At sa oras na ito, bago po tayo uminom at kumain ng katawan at dugo ng ating Panginoon,
ipikit po natin ang ating mga mata. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. At tayo po, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Kung tayo may pagkukulang, kung tayo nagkasala, kung may mga bagay tayong nagawa na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po ay isurrender natin sa Panginoon sapagkat napakaselan po ng gagawin natin sa oras na ito. Hallelujah. Kanya-kanya po tayong pagsiyasat sa ating mga sarili. Hallelujah. Panginoong Jesus, source ito, Panginoon, inilalapit ko, hallelujah, ang bawat isa, Panginoon, O Lord God, maging ang aking sarili. Napatawarin mo po kami, Panginoon, hallelujah, sa aming mga kasalanan. Hayag man o lihim, Panginoon. Kung kami nagkasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord, hinihiling po namin na kami iyong patawarin at malaya po kami makalapit, Panginoon, sa iyong presensya. At tanggapin, O Diyos, hallelujah, ang saro at ang tinapay, Panginoon, na nagbibigay buhay. Panginoong Jesus, ang sabi mo sa iyong mga salita, hali kayo't magliwanagan tayo. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, naging puti ka man sa karumihan. Kung ikaw ay magpapakumbaba, aaminin mo ikaw ay nagkasala. Ang sabi ng Panginoon, patatawarin nga kita. Kaya Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong dugo na naglinis ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa amin, Panginoon, O Lord God. Kung kami po ay lumapit sa iyo ng totoo, alam po namin, O Diyos, na kami nilinis mo at pinatawad mo at malaya po kaming tatanggap, Panginoon, ng pagpapala sa pamamagitan ng iyong dugo at ng iyong katawan. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hallelujah. Kaya po tayo ay malayang makatatanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo kung marugdog at buong pagpakumbaba tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah. This is a time of celebration sapagkat tayo ay anak ng Diyos at tayo tatanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng kanyang dugo na kagalingan ng ating katawan at sa pamamagitan ng kanyang tinapay na tayo po ay magiging connected to God. Na anumang ipanalangin natin, may katiyakan na tayo ay pakikinggan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa oras na ito, tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Tatanggapin po natin, hallelujah, na mayroong mapagkumbagang puso. Hallelujah. Ang sabi po ng Panginoon, hallelujah. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapisaso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin mo natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na mayroong pagtitiwala na tayo ay kanyang nilinis. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Masaya po ang Santa Cena. Hallelujah. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro nito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Uminom po tayo na mayroong kagalakan sa ating mga puso. Amen. Salamat po. At naway lubusan tayong pamalalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway pagdadilihin niyang walang kapintasan ang buo nating katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Tapat ang tumawag sa atin. Gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.